Hello mga kaigo, welcome po sa ating YouTube channel na Criminology Talks. Ako po si Dean Eisenhower at isa pong registered criminologist at nagdi-discuss po tayo mga kaigo ng mga topics as long as related po sa criminology and criminal justice. Okay? Ngayon mga kaigo, pag-uusapan lang natin yung notion na bakit ang mga criminology student parang mahina sa English, ano? Yung kahinaan nila na reading comprehension. Okay, kasi para sa kaalaman nyo po, matagal na po tayong nagtuturo sa mga criminology students sa Criminology Academy, halos 10 years na po ito ano. At napapansin nga natin 'yan na yung mga criminologists hindi talaga masyadong naiintindihan kung ano man ang binabasa nila. Kasi sa akin mga kaigo sa mga quizzes or exam, kapag mataas po ang nakuha nila, especially sa mga major exam, it doesn't mean po talaga na naiintindihan na yung lesson nila. Although andun yung notion na kaya nga mataas ang score niya kasi naiintindihan niya ang lesson niya. Kasi andun na yung memorization doon. Tandaan, what we are talking about is yung reading comprehension ng isang criminology students. Okay? Kasi para sa akin, mga kaigo, ewan ko lang sa ibang mga criminology instructor, para talaga malaman ko kung naiintindihan niya yung isang topic or for example yung isang definition, okay? I let them explain what they have read. Kung ano man ang naintindihan nila in their own words. Okay? Halimbawa, definition ng for example, definition ng criminology or definition ng fingerprint, okay? Bago ko explain sa klase, okay, pinapa-explain ko muna ang mga yan. At doon natin nakita mga kaigo yung struggle nila sa pag-e-explain kung ano talaga ang naintindihan nila in their own word. Kasi minsan mga kaigo is tinatagalog na lang nila word per word which is hindi dapat ganun. So doon natin napansin mga kaigo na medyo may kahinaan talaga ang ating mga criminology students sa reading comprehension. Huwag po natin yan i-deny. Okay. Kaso minsan mga kaigo meron din tayong naririnig na sinisisi ang mga criminology professors or criminology instructor kung bakit mahihina ang mga criminology pagdating sa reading comprehension. Kasi ito pa mga kaigo kapag ang type of exam natin is identification, mataas naman sila doon. Kasi yung ilalagay natin yung definition ng polygraphy for example, kasi andyan na yung memorization. Okay, pag nilagay natin sundon sa exam yung definition galing sa books, alam na nila kasi involves memorization. Pero pag naglagay tayo ng mga situational question na it needs a comprehension muna or it needs an understanding doon sa binabasa, doon po sila nagkakamali ng sagot. By the way, ang reading comprehension po, ito po yung naiintindihan kung ano po ang binabasa ng isang criminology student. Okay, so balik tayo doon sa issue na kasalanan daw. Okay, may tayong narinig na gano'n na notion na bakit ang mga criminology student magaling sa kalokohan, magaling sa mga gano'ng issue, pero pagdating sa klase or sa English, hindi marunong mag-English or hindi naintindihan ng lesson. Okay, ganito naman ang sagot namin, mga criminology instructors or professors. Ang English naman, elementary pa lang, tinuturo yan. Hanggang high school, hanggang senior high school. Although, hindi sa sinisisi ang mga teacher nung mga yung mga nagtuturo na English. Okay? So, minsan kasi may factor din naman ang estudyante. Okay? Na my point is, hindi naman ata dapat sisihin ang mga criminology student, instructor kasi ang tinuturo kasi sa college, mga kaigo, is yung fundamental or yung skills na kinakailangan na sa pagpasok ng trabaho. Kasi nga, tinawag nga na basic education yung elementary high school kasi papag-aralan na yan, mga English, Filipino, pero pagdating ng college, ito na yung skills. Okay. Ngayon, gusto ko lang i-share itong, may nakita po tayong research, research ni na Sydney J.B. Villarin and Junar Patnulag. Okay. Hindi ko na alam kung anong school or anong school galing sila. Ang title po ng study nila is Morphological Awareness of Reading Comprehension Among Third-Year Criminology Student. So very specific po third-year criminology student. At diretso na po tayo dito sa table 2
level of reading comprehension proficiency. So tignan ninyo, poor pa lang. Ilan ang poor sa reading comprehension proficiency do sa descriptor is 50%. So kalahati ng respondents nila or kalahati ng third year na yan is categorized as poor pagdating sa reading comprehension proficiency. Sa mediocre naman, 30%, sa good, 16%, at sa excellent, 5%. Okay? Nakaka-alarma yan. Siyempre, as a criminology professor, instructor, nakaka-alarma yan kasi sa thesis na yan eh. Hindi na yan opinion, that is thesis na or study na yan eh. So imagine 50% ang poor, kalahati, 118 third-year criminology students. Okay? So, my point here is talagang let us recognize yung aspeto na hindi talaga naiintindihan yung iba ang kanilang binabasa. Ngayon, of course, as a criminology student, hindi naman tayo papayag na wala silang naintindihan. So, we are sinisingit natin yung mga tips kung paano intindihin ang lesson nila. So, that's what we are doing, no? Especially ako, I'm giving tips to those student talagang nag-i-struggle eh. Kasi minsan makakakamot ka talaga kasi even yung mga simplest terms ng criminology student, mga terms sa criminology, hindi kaya nilang ma-express. Okay? Kaya baga nagka-issue noon about ewan ko yung sa ayaw nila ng mga criminology sa sa PNP kasi ganun nga eh. May something na kahinaan sa English. So, ano po ang masasabi ninyo, yung mga kapwa ko, criminology instructor, ano po ang mga dapat natin gawin? Kasi this is alarming talaga eh. I have an first-hand experience doon talaga sa struggling ng mga criminology student natin pagdating sa English. Kasi, ang board exam English, okay, tignan ninyo ha, mga kaigo, pag Tagalog ang board exam, sa tingin ninyo, mataas ang rating? I'm sure, mataas ang rating. Kasi nga, English eh. Okay? So, kailangan talagang intindihin. And 50% ng board exam sa TOS is situational question. Ito yung mga kailangan talagang intindihin bago makuha yung sagot. Okay?